everyone! Again, welcome ulit dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Isang bagong loan app na naman itong pag-uusapan natin. And alam nyo ba mga beshies, nakita ko na naman kasi yung ads nito sa aking Facebook account habang nag-scroll ako sa isang social media account ko. At ang sabi ng loan app na ito ay pwede tayong makahiram hanggang 15,000 pesos at 100% online process. And kung sakali daw na uutang tayo ng 15,000 pesos, ang possible na pwedeng bayaran ay 15,489 pesos lang. At long terms nga daw ay 3 to 6 months. So medyo mahaba yung long terms na nakalagay sa ads nga ng loan app na ito. Kaya syempre, dinownload ko na naman at sinubukang utangan. Kaya sana mapanood nyo yung buong video para meron kayong idea kung paano nga ba magpautang ngayong loan app na ito kapag nakita nyo yung ads niya. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha. Kasi bawat video na ina-upload ko nga po ay nagpapag-giveaways tayo hanggang 10,000 pesos. So, maaaring magbigay ako ng 1,000, 500, 200, or 100 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment nga kung ano yung napanood mo regarding sa video na ito. At ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pag-cash giveaways. Here nga, Mark Peso, itong i-share ko sa inyo. So, same with other loan app na naman na may kailangang i-access yung Mark Peso at kailangan nating mag-agree. Hindi nawawala yung paglalagay natin ng ating valid mobile number. And once nga na natap natin yung may nakalagay na get code, meron tayong matatanggap na one-time password na input nga lang ulit natin dito para nga mag-continue or mag-proceed ang ating loan application. Medyo matagal dumating yung code or one-time password ng loan app na ito. So, pero ayun na nga mga beshies, hindi ko kayo in-encourage na umutang dito. So sana nga mapanood nyo yung buong video para magkaroon lang din kayo ng idea nga kung ano yung possible na ma-experience nyo. Paano nga ba magpautang yung loan app na ito pagdating sa interest, processing fees, loan terms, at magkano yung pwedeng utangin lalong-lalo kapag first time nga natin na mag-apply sa loan app na ito. At kung sakali nga na merong naka-experience or meron nang umutang sa inyo sa loan app na ito and meron kayong experience sa collector nila, sana po i-comment nyo yan ha para mabasa ko rin at mabasa ng mga iba na nagbabalak palang subukan i-download nga yung loan app na ito. So at eto na nga, 30,000 nga daw yung pwedeng mahiram pero may nakalagay dito sa baba na 63,000, minimum terms 180 days, interest rate 0.06% per day. So, certification condition, may mga kailangan tayong sagutan at unang-una nga dito ay ang pag-upload ng isang valid government ID. Select an ID to verify your identity. So, mamimili nga lang tayo dito kung ano yung ID na available sa atin at sa akin nga, UMID yung merong ID or yung ID ko. So, ayan, UMID yung in-upload natin. At agad-agad, nakikita dito or na-check nila yung details na nakalagay nga doon sa ID like yung full name, yung ID number, at yung date of birth. Meron din itong tinatawag na facial verification. Tatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha at i-follow syempre yung instruction. And next, ito na yung education. At please fill in your full information nga like yung education, marital status, number of credit cards kung meron man, email address, yung gender, male or female, syempre at yung address nga, and loan purpose. Ang nilagay ko dito is business startup at yung address details na naman. Pero hindi ito yung exact talaga na infos ko ha. So bali, pinapakita ko lang sa inyo kung ano itong mga possible nga na sagutan natin. Pero right after naman, binabalikan ko yung app, dinedelete ko yung mga nakikita niyo na sinasagot ko dito. Then, nilalagay ko talaga yung exact details ko nga, exact infos ko para nga mag-proceed and may chance na ma-aprobahan ang ating loan application. Kasi syempre, kung mali-mali yung ilalagay ko dito, baka ma-decline agad yung loan application natin. And next nga, please fill in your emergency contact agad, relationship with customer, at yung mobile number, syempre, or contact information. So, tatlo lang naman yung hinahanap dito na personal references, kaya yon medyo okay-okay na rin kasi tatlo lang
Yung ibang app kasi nasa 5, 6 yung hinahanap na personal references. Pero mga beshies, mag-ingat po kayo sa paglalagay ng mga ng mga personal references or contact references nyo ha. Kasi malay mo pag na-decline yung loan application mo, madamay pa sila, 'di ba, sa ginagawa ng iba't ibang mga loan app. Okay? So ayan, please fill in your withdrawal information. So pwede sa e-wallets or via bank. Pero syempre sa case ko or dito sa pag-apply ko nga e-wallets via GCash yung pinili ko dito kasi GCash naman talaga yung mabilis mag-process. Kasi GCash naman talaga yung mabilis nga i-navigate. So ayan, via GCash. And nakakaloka mga beshies kasi ang sabi ng loan app na ito ay pwede akong makautang ng hanggang 63,000 pesos, hanggang 30,000 pesos. Pero dito nga sa dulo ng aking loan application ay hindi pala totoo mga beshies yung hanggang 30,000 pesos or hanggang 63,000 pesos na pwedeng mahiram. Kasi nga, kung mapapansin nyo nga, 2,000 pesos lang yung first na offer sa akin or offer ng loan app na ito, itong Mark Peso. So, merong nakalagay dito sa taas na 121 days nga na loan terms. Pero kasi, hindi rin naman totoo itong 121 days na loan terms, mga beshies. Product name, Mark Peso. Loan amount ay 2,000 pesos. Interest, may nakalagay na 0. Service fee, 800. Other fee ay 0. So, kung makikita nyo din dito mga beshies, interest 0, other fee 0 din. Pero kasi, kahit 0 yung interest at kahit 0 yung other fee, bumawi naman sila dito sa service fee na 800 pesos. Akalain mo doon sa 2,000 pesos na approve loan amount, ang matatanggap lang or amount received ay 1,200 pesos nga. Hindi talaga siya magandang utangan, hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. Kasi akalain mo, 2,000 nga lang or napakababa nga lang yung pwedeng utangin. Kasi nga, 2,000 pesos. Tapos meron pa itong ikakaltas na service fee na 800 pesos. Kaya nga, ang natitira lang ay 1,200 pesos at ito lang yung ipapadala ng loan app na ito sa kung saan mo gustong matanggap nga yung proceeds or loan proceeds. And doon sa due date, kailangang bayaran ng buo itong 2,000 pesos. So kung mapapansin nyo dito sa baba mga beshies, sa March 30, kailangan kong magbayad ng 2,000 pesos agad-agad. Diba? So 7 days lang talaga yung ino-offer ng loan app na ito nitong Mark Peso. Hindi siya 4 months, kundi 7 days lang. Kaya isang loan app mga beshies na hindi siya magandang utangan. Hindi ko nire-recommend sa inyo kasi nga hindi ito makakatulong sa atin. Instead, mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. Mas lalo pa kayong malulubog sa utang kapag umutang kayo sa loan app na ito. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung decision ha, kung utangan nyo pa rin yung loan app na ito. Kahit napanood nyo yung buong video natin na ang pautangan na ito ay may mataas na charges, mataas yung service fee niya. Though sabi ko nga, ang nilagay nila na interest ay 0, then yung other fee ay 0 pa rin, pero kasi bumawi sila sa service fee na 800 pesos. Kaya, doon nga sa 2,000 pesos na approved loan amount, ang matatanggap lang ay 1,200. Which is hindi siya katanggap-tanggap or hindi talaga magandang utangan. Okay? So, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung utangan nyo ito or hindi. Pero kung ako ay yung tatanungin nyo, hindi ko talaga nire-recommend itong Mark Peso. At ayun nga, kung sakaling may naka-experience sa inyo na nakautang dito and merong na-experience sa collector ng Mark Peso loan app, ay sana po i-comment nyo yan para mabasa ko at mabasa nga ng iba na nagbabalak pa ng subukan na utangan ito. Para at least, diba, magkaroon tayo ng mga kaalaman bago pa natin i-install yung isang app. Pero ayun na nga, huwag nyo nang subukan. Ako na yung nagsasabi na itong Mark Peso ay may mataas na service fee. Pero ano sa tingin nyo? Okay ba utangan itong Mark Peso or hindi? After nyo na mapanood yung video natin, so sana i-comment nyo po yan. Ayan, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye!